Magandang tanghali po, ano? Nandito po kayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Ito, tingnan lang po natin sila. Oh. Yaya ng Panginoon Diyos na sa kabila ng may edad po sila, no? Pero malakas pa rin po sila. Ang edad nila, di 80. Ayan. Tayo po ay narito upang magdala ng mabuting balita. Ang mabuting balita o ang salita ng Diyos sa wikang Ingles, the good tidings, the good news, ano man po ang banggitin nila dyan. Isa lang yan. Salita ng Panginoon Diyos. Amen? Okay? Yan po ang ating tatalakayin ayon sa Biblia. Once again, hello. Kumusta ko po? Ikay Kapampangan. Kapampangan po ako. Kapampangan din si Kuya Romy. Kabalen. Kaya, konting Kapampangan. Kita ka Kapampangan po. Of course, puro Tagalog para mas lalo nating maunawaan ang nakatala sa Biblia. Ano po? Biblia po ang katibayan ng pananampalataya ng tao. Ang mga tao po, nasa atin po yan. Kung paano natin i-apply yung ating paniwala patungkol sa Diyos. Pero, tiyakin po natin ng ating pananampalataya, yun nakasulat. Yun nakasulat. Yung ibang reliyon po, ang sabi nila, ang batayan ng kanilang pananampalataya, yun nakasulat sa Biblia. Pero magtataka ka, yun nakasulat sa Biblia, hindi lahat gusto nila. Kumbaga, selective ka nga. Kapag gumamit silang Biblia, pabor sa kanila, okay yan. Pero kapag may nakasulat sa Biblia, hindi okay sa kanila yan. O paano mo masasabi ngayon nang yung pananampalataya ay nakabase sa Biblia? Bakit namimili ka? Bakit ka namimili? Yan, dapat hindi ka namimili. Tandaan po natin na habang nabubuhay tayo, binigyan tayo ng kahalaman ng Diyos. Gamitin natin ang kahalaman na yan sa tama. Kasi po, once na tayo po ay nagkamali, tandaan nyo, ang ending mo ay mali. May impyerno. Tandaan nyo po yan. Ang mali ay pa-impyerno. Kung tama, yun ay palangit. Yung pananampalataya ng tao. Kailangan, tiyakin mo kaibigan, na mabubuhay ka, wala pong pinipiling reliyon ito. Kasi sa Biblia po, walang pinipiling reliyon. No, tatandaan nyo. Kaya hindi po reliyon ang pinagbabatayan. Mas lalo pa nga nagiging pangit pag ginagamit mo ang reliyon mo at kabisado ang aral mo. Mas mahirap po yun. Dito hindi po reliyon, kundi sa Biblia. Sabi nga ng iba, hindi reliyon, kundi relasyon. May maganyan pong reliyon. It's about the relation. Relasyon lang. Nasa inyo po yan. No po, pero bago tayo tuloy ang papalawat sa Biblia, tayo muna po ay lalapit sa Panginoon Diyos upang tayo kanyang gabayan sa ating unawa. Kasi po, spiritual po ito eh. Ang tao po, hindi niya habot ang spiritual. Pero sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoon Diyos, pwede nating mahabot po yung spiritual. Kasi mayroong Diyos na gumagabay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo upang kami po ay maginabang sa nakasulat sapagkat ang iyong sulat ay dapat po namin paniwalaan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.
Tignan po natin ang Biblia. Ano po? Tayo gumagamit tayo ng Biblia, hindi po tayo nagkukwentuhan lang. Tignan po natin yung dito po sa sulat ni Juan. Tignan po natin ano. 1 chapter ito. Chapter 20. Sa verse 30, ganito nakasulat. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga alagad. Ngunit hindi na itala sa aklat na ito. 31. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon, magkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yan. Marami pong nasaksiyan ang sabi, yung mga alagad, na hindi nasulat. Hindi nasulat Pero yung nakasulat dito, anong nakalagay dito? Yung natala rito ay sinulat. Sinulat. Upang sumampalataya kayong si Jesucristo, ang Mesiyas. Alam niyo po, napakahalaga ito yung nasulat. Dito po sa isang tagpo, si Pedro, si Jesus at ang Diyos. Napakahalaga po nito. Tignan natin. Kung dito po sa 1 chapter 20 verse 30 and 31, pinakilala ni Juan na si Jesus ang Mesiyas. Dito naman po sa Mateo, ganito naman ang nakasulat. Ano po, babasahin natin ang nakatala rito. Sa chapter, ito po. Basahin lang natin, ano? Dito sa Mateo, chapter chapter 16. Ano? Tignan nyo po ang eksenang ito. Babasahin natin. O pakinggan ninyo. Sa 13. Nang dumating si Jesus sa lupain na Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Ang mga alagad po tinutukoy dito, yung grupo ni San Pedro. Yung 12 apostol, sila Pedro. Tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. At sumagot sila. Sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo. O isa sa mga propeta. 15. Kayo naman, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tanong niya sa kanila. 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Si Pedro po tinutukoy sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya sabi ko po kanina, Jesus, si Pedro at ang Diyos. Nagtanong si Jesus sa kanyang mga apostol. Kina Pedro, sino ako para sa inyo? Ang sagot ni Apostol Pedro ay ito. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
Yung Kristo po at saka yung Mesiyas, parehas lang po yun. Tagapagligtas. Pareho lang po yung kahulugan nun. So, ibig sabihin po, mismo ang Diyos ang nagsalita sa tanong ni Jesus, sino ako? So, ang sagot po ni Pedro ay galing sa Diyos. Kasi po pinaliwanag ni Jesus na, anong sabi ni Jesus? Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So, sino daw po si Jesus? Siya ang Kristo o Mesiyas. Siya ang anak ng Diyos na buhay. Kaya doon po sa unang talatang binasa natin, tama po yun. Si Jesus po ay Mesiyas o tagapagligtas. Kaya walang duda, kung ang Biblia gagamitin mo ng iyong batayan, ng iyong pananampalataya, tama. Tama. Pero kung sasabihin mong si Jesus, sa kabila ng anak na siya ng Diyos, sabi mismo ng Diyos, siya ang aking anak. Pero kung sasabihin mo, si Jesus ay tao, lalabas, may mali ka na kaibigan. Ang Jesus hindi po tao. Ang Jesus, ito sa Biblia. Basahin po natin sa Hebreo. Para maintindihan po ninyo, ano? Kasi sabi ni Jesus mapalad ka, Simon Barjonas, hindi pinayag ito sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama, nasa langit. Aking Ama na nasa langit. So, maliwanag po, anak siya ng Diyos. Ngayon, ipipilit yung tao siya. Magkakamali na kayo niyan? Ayon sa Biblia. O tingnan natin. Tingnan ninyo ang salita ni Jesus sa Hebreo chapter 10. Ito po dito po sa Hebreo chapter 10, verse 5. Dahil diyan nang si Kristo ay nanahog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos. O ano po sinabi niya? Ang mga ahin at andog ng mga ayop ay hindi mo ibig. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahid. Sino naganda ng katawan ni Jesus? Ang kausap ni Jesus ang kanyang Ama. Ang naganda po ng katawan kay Jesus, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kaya yung Jesus po, hindi tao. Kung tao siya, bakit merong katawan inihanda ang Diyos sa kanya? Dito pa po sa Hebreo, meron pa tayong isang ebidensya. Sa chapter 2 naman po, sa 14. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. O yan. Yamang ang mga anak na tinutukoy, yung mananampalatayang tao, ang tawag sa kanila, anak ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. Nakitulad lang po pala si Jesus sa mga tao. Tayo. Tinularan lang tayo ni Jesus. Kailan nangyari yon? Nung inihanda niya ang katawan ng Diyos, yung katawan ni Jesus. Upang siya po ang iandog. Upang siyang iandog bilang ahin
para sa ating mga kasalanan. Yan ang tamang biblical verse na dapat gamitin. Yun nakasulat, kailangan yan ang sampalatayanan po natin. Pero ang pananampalataya mo, sinasabi mo na sa Biblia, pero ipipilit mo, si Jesus tao at hindi Diyos. Alam niyo po, hindi naman sa tayo nagmamayabang, nagmamaruno, ano? Hindi nga po tao si Jesus. Tandaan niyo po, hindi siya tao. Dito pa lang anong sabi niya? Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Yan ang tao, may laman at dugo. Si Jesus wala po siyang laman at dugo. Tandaan niyo po yan. Wala siyang laman at dugo na gaya natin. Paano po ihandog si Jesus kung wala siyang laman at dugo? Isipin niyo po, kaya po, naglahan ng Diyos ng isang katawan para kay Jesus. Yun po ang sinabi ni Jesus. Hindi naman po tayo Ang Biblia po, basahin ko muli Anong sabi ni Jesus? Hebreo 10:5. Dahil diyan nang si Kristo inanahog sa sanlibutan. Nanahog. Saan galing? Langit. Nasaan ang Diyos? Nasa langit. Natural. Si Jesus, anak ng Diyos, nasa langit din. Kaya siya nanahog. Yung mga ibang reliyon naman, ito naman ang kanila, ang Diyos daw tagalangit. Nanahog daw siya. Nananahog siya. Ang pangalan niya Jesus. O lalo naman naloko yun. Mas malayo naman yun. Hindi po ang Diyos ang nanahog. Kasi nung nananalangin si Jesus, meron siyang kausap sa langit. O kung nanahog ba naman di ang gulo. Tingnan natin. Dito naman sa 1:17. Ito po tinitingnan lang natin, o dinadahanan natin. Kasi ang sabi nga nila, pananampalataya daw nila nasa Biblia. Tama. Pero yung nasa Biblia, yun po susundin nyo. Huwag kayong gagawa ng inyong sariling senaryo. Tignan nyo po sa 1:17:1. 1:17. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating ng oras, parangalan mo ang iyong anak upang parangalan kanya. Kita niyo po. Saan nakatingin si Jesus sa langit? Tumingala. Taga saan ang Diyos? Ang sabi ni Jesus, langit. Aking Ama nasa langit. Kausap niya ang kanyang Ama. Nananalangin si Jesus sa kanyang Ama. Kung yung Diyos ang bumaba, paano yun? Sige nga, ganito. Sige, sundan natin kayo mga bulan. Di bumaba ang Diyos. Si Jesus. Nung manalangin si Jesus, anong ginawa niya? Umakyat ulit sa langit. Parang ganun ang gusto niyo mangyari. Hindi po. Iba po yung Diyos, iba yung anak. May Father, may Son. Kaya yung bumaba po, yung Son. Tignan pa natin sa ibang verse Dito po sa tagdagan lang natin yung ang verse. Para hindi po tayo malito. Kasi po, kung minsan yung mga iba, galing nilang maglubid na kasinungalingan para lang makapanloko ng kapwa nila Tignan nyo po yung 1:38. Sabi ni Jesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Bumaba. Saan daw mula? Langit.
Eh di taga-langit siya. Taga saan ang kanyang ama? Hindi ba langit? Langit. Mula sa Mateo 6:9, ano sabi niya? Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit. Eh di magkama sila, nakatira sila sa langit. At yung anak si Jesus, yun po ang bumaba. Yun ang sinugo ng Diyos dito sa ating mundo. Para iligtas po tayo kasi po, tayo'y makasalanan ng mga tao. Dahil hindi na po gusto ng Diyos ang mga handog ng mga hayop, isang katawan ng inihanda ng Diyos upang siyang ihandog para matubos po ang kasalanan ng mga tao. Yan po ang biblical teaching. Hindi siya tao. Nakitulad sa mga tao, naging tao. Oh. Kaya kung tao si Jesus, lalabas. May tao pala sa langit. Kung tao si Jesus, lalabas. Ang kanyang tatay sa langit, ay tao rin. Oh. Huwag niyo po kasing guluhin ang Biblia. Yun nakasulat na. Kaya nga po doon sa 1 chapter 20, balikan natin yung ating teksto. Anong nakalagay doon? 1 chapter 20, verse 30 and 31. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na saksihan ng mga alagad, ngunit hindi naitala sa aklat na ito. 31. Ang natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas o ang Kristo, ang anak ng Diyos. Oh. Kung ang Diyos ay Diyos, ang anak niya Diyos din. Sa pagiging anak niya, hindi siya yung ama, siya yung anak. Yung iba naman, siya daw yung ama. Si Jesus daw siyang ama. Naloko na, masyado na pong ginugulong kasulatan eh. Gumagawa kayo ng sariling version. Ako, ang pwede kong ipayo sa inyo, pagkaganyan kayo, magpagawa kayo sarili nyong Biblia. Huwag kayong gumamit ng mga Bibliang nabibili dyan. Ayaw nyo rin ba? Hindi nyo rin pinaniniwalaan eh. Mas maganda pang magpagawa kayo. Kagaya na, saksi niyo ba? Kayong mga saksi ha? Hindi ba ilang beses na kayo nagpasali ng Biblia? Dahil hindi nyo matanggap yung nakasulat sa Biblia, ang ginawa ninyo, nagpagawa kayo ng salin ng inyong Biblia doon sa Japan. Doon ginagawa nyo mga Biblia eh. Kaya may tatak doon sa ibaba, may dinapon. O nakailan salin na kayo. Di po ba? Ganon, yan ang gawin nyo, gayahin nyo mga saksi. Hindi, gumagamit kayo ng iba't ibang translation, pagkatapos namimili lang kayo eh. Pag hindi pabor sa inyo, ay, hindi totoo yan. Saan ka nakakita ng ganon? Ginagamit mo sa klaseng Biblia. Pag binasa yung hindi pabor sa inyo, hindi totoo yan. Pero pag binasa yung pabor sa inyo, ay, saan yan? Halimbawa, ito ba? Isang Biblia. May talata rito, pabor sa inyo. May talata dito na hindi pabor sa inyo. O alin ang tama doon sa dalawa? O sige nga. Alin ang tama at hindi tama? Ang gagawin nyo, pipilipitin ninyo ngayon yan. Itwist na ninyo yan. Babaguhin na ninyo. Gagawa na kayo sarili nyong version. Huwag ganun, kaibigan. Huwag, maawa naman kayo sa inyong mga sarili tsaka sa inyong mga natuturuan. Lalabas na mga sinungaling na po kayo eh. Pag pabor, okay yan. Pag hindi pabor, hindi totoo yan. Di ba? Marami na po ako na nakaharap na ganyan. Kaya, sabi ko nga sa kanila, pagawa na lang kayo sarili niyong Biblia. Hindi kayo naniniwala sa mga Bibliang ginagamit. Ako diretsahan ako eh. Isa sabi ko nga eh, doon sa isa, sige, kunin mo yung Biblia mo, yun na gamitin natin. Para partida, sa ipa Biblia yan ka ako. Kaya ako po, malakas ang loob ko dyan. Bakit?
Alam nyo, wala akong pinipiling Biblia. Kahit anong klaseng Biblia ginagamit ko, basta naiintindihan ko. Ganun lang po. Napakasimple na nga na ang Biblia po, tinranslate sa wikang Tagalog. Tagalog na Tagalog tayo, ay hindi ko maniwala. Yung iba nga, Bisaya. Yung iba, Kapampangan. Oh, kung doon kayo magaling sa inyong mga lingwa yung, anong tawag nila diyan? Yung sariling tang na sabi niya sa eskwelahan. Yun ang gamitin niyo. Walang problema. Huwag lang kayong gagawa sarili niyong version. Baka magkamali po kayo. Kaya tatandaan nyo, ang tamang pananampalataya yun nandito. Yung binasa ko. Wala akong dinagdag doon, wala akong binawas. Letra por letra, binabasa na po natin yan. Tsaka lang natin kinukumpara sa inyong mga aral. Sa inyong mga doktrina. Kinukumpara lang po natin doon na wala tayo sinisirang reliyon. Kasi wala nang, sabi ko sa inyo, walang pinag-uusapang reliyon dito. Kasi even sa Bible, walang binanggit kung anong reliyon ang papasok sa langit. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video patungkol sa pananampalataya about Jesus Christ. He is the Messiah for the Christ in Christ alone. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, sa katotohanan binahagi mo sa amin na nasa Biblia po ang dapat naming gabay, pananampalataya, ayon po sa aming pananampalataya. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, like, share. Pwede naman po kayong mag-comment para masagot ko po kung ano man yung gusto nyo comment. Pero in the nice way. Huwag po kayong gagaya sa mga iba. Napakabastos nila. Huwag kayong gagaya sa kanila. Mga bastos po sila. Ano? Sabi nga ng Kapampangan, oh, sotong bastos! Hanggang dito na lamang po. God bless us all. Bye-bye. Okay. Andito po si Kuya Ronnie at Ate Dorcas. Tingnan natin po. Ayan. Oh. Picture tayo muna. Okay. Oh, Kuya Ronnie, Ate Dorcas. Ayan po, ano? Baka sabihin nyo po wala tayong kasama. Meron. Biyaya ng Panginoon Diyos sa edad po nila 80 at saka 83. Malakas pa po sila sa tulong at tawa ng ating Panginoon Diyos. Amen? God is good all the time.